Mabalik tayo sa bagman ni Inday Sara. Ano na naman tong balitan to? Dinala na daw yung yung kaperahan. Hindi kaperahan. Yung testimonya ni Madriaga, dinala na daw sa ombudsman. Again ha. Wala pong kapangyarihan ang ombudsman over an impeachable official. Kahit ano pang isampa mong kaso sa isang opisyal ng pamahalaan na impeachable, hindi dapat yan sa ombudsman pinatatakbo. Itong mga ni Madriaga, parang ang mangyayari kasi ganito gagawin nila. Yung testimonya ni Madriaga, yan, pupunta ng ombudsman, tapos yung ombudsman ngayon mag-iimbestiga. Okay, tapos pag nakakapag-imbestiga ang ombudsman, sila ngayon, lalabas sila ng probable cause. Pag naglabas ng probable cause, hindi naman pwedeng yung ombudsman idiretso yan sa Sandigan Bayan. Bakit? Kasi nga, hindi naman impeachable, wala namang jurisdiction ang ombudsman sa isang impeachable official. So dadalin lang yan sa Congress para sa panibagong articles of impeachment. Yun lang yan, style nyo bulok eh. Kasi ito na naman ang grounds na gagamitin nila for impeachment. At syempre, kumbaga si Boying Rimulya, dahil alam nila nakakampi nila si Boying, mas maganda na doon dalhin, hindi sa NBI, hindi sa COMELEC, at hindi kung saan-saan, dadalhin nila doon sa ombudsman. Para yung ombudsman, syempre si Boying yan eh. Okay, alam naman natin, may mga yan, riding in tandem na yung mga yan eh, hindi ba? Riding in tandem mga hayop na yan eh. So dahil riding in tandem na sila, ayan na, probable cause, panibagong impeachment na naman yan. Sige, pakinggan natin to. Ng ombudsman ang sinumpaang salaysay ng umano'y dating bagman ni Vice President Sara Duterte. Pati ang cellphone na naglalaman daw ng mga ebidensya gustong ipasilip sa ombudsman. Nasa frontline na balitang yan si JC Cosico. Nagsumite na ng kanyang notarized affidavit sa ombudsman ang kampo ng umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Laman ng naturang affidavit ang mabibigat niyang aligasyon laban sa bise at iba pang personalidad. Kabilang siya ng kandidatura ni VP Sara noong 2022 national elections na pinondohan umano ng pogo operators at drug dealers. Diba dapat to pagka election related, dapat COMELEC eh. Bakit sa ombudsman? Kasi nga mahirap talagang patunayan yan. Kasi tinan mo, nakakulong yung tao na nag-aakusa. Kung titingnan mo yung motibo, may motibo ba yung nakakulong? Meron. Bakit? Anong motibo niya? Motibo niya, makalabas ng kulungan dahil lifetime imprisonment yung yung kaso na yan is no bail. So ibig sabihin, yung kaso niya habang dinidinig pa yan, nakakulong siya. Unless manalo siya sa kaso, makakalabas siya. Kaya ganyan yung nangyari kanila kay Erwin Espinosa eh. Yeah, so gagawa siya kung motibo at motibo lang, talagang may masamang motibo itong tao na to na pansarili. Kaya sigurado hindi pahingan. Tsaka Diyos ko naman, sinong gago ang maniniwala na si Inday Sara ay gagamit ng perang illegal para sa kanyang kampanya? Unang-una sa lahat, she's not supposed to be running for vice president, for a national position. Gusto nga lang niya tumakbo mayor eh. Mayor nga lang kasi nga ayaw nga niya ng national position. Niligawan nga siya ng mga Marcos eh. Si Amy Marcos nang magpapatunay at nagsabi na ako ang nanligaw sa kanya, hindi mananalo yung kapatid ko kay Leni Robredo, kaya tumakbo na siya bilang vice president para manalo yung kapatid ko. Hindi mananalo yung kapatid ko kapag hindi binakapan ni Inday Sara. So bakit ako kukuha ng pera para sa kandidatura ko na in the first place, ayaw ko naman talaga kumandidato? Pangalawa, bakit ako kukuha ng pera sa kandidatura para sa kandidatura ko? Putya sure win ako. Buong Pilipinas, sumamanga ang loob. Number 1 nga ako na presidentiable. Tumakbo nga lang ako ng vice president. Kalaban ko si Kiko Pangilinan eh. Tsaka si Tito Soto, anak ng tinapay na may. Hindi mananalo sa akin yan kahit matulog ako eh. Bakit pa ako mangangailangan ng pera para sa kampanya?
And besides, ang campaign manager nga niya si Romualdez. So kung yung pera na ginagamit ni Romualdez para sa kandidatura ni Inday Sara galing sa nakaw, alam ni Romualdez 'yun. At kung alam ni Romualdez 'yun na galing sa nakaw 'yun, sana noon pa yan na yung inisyo nila kay Inday Sara. Bakit ngayon lang? O hindi ba? So napaka imposible na ginamit ni Inday yung pera ng Pogo, tsaka Diyos ko naman. Tingnan nyo Davao. Alam ko ang Davao bawal nga ang sugal diyan eh. Alam ko bawal ang sugal sa Davao. Sa Davao, ang alam ko wala ring Pogo diyan eh. Nandito lahat yung Pogo eh. Tsaka tingnan ninyo ang pamamalakad ni Inday Sara sa Davao. Wala ngang magulo diyan eh. Sasabihin nyo na si Inday Sara parang leader ng isang sindikato. Paano magiging leader ng sindikato to? Nakita nyo naman yung kanyang probinsya, napakalinis, napakaayos, walang krimen. Pero alam nyo, talagang lahat ng pwede nyong ibintang sa mga Duterte, mamamatay tao, matatapang, kung ano-ano, mga babaero, lahat na yan, ibintang nyo, pera lang, involvement sa drugs, involvement sa sindikato, at lalong-lalo na corruption. Hindi nyo talaga, alam nyo gawain kasi talaga ng komunista yan. Yung, kung halimbawa ikaw ay alagad ng simbahan, katulad ni Pastor Apollo Quiboloy, siya ay alagad ng simbahan, siya ay nagsisilbing isang magaling na ehemplo sa kanyang mga miyembro, binubuhay niya yung kanyang mga miyembro, na mula sa kahirapan hanggang sa pagiging maunlad, nadala niya yung kanyang simbahan. Bilang taong simbahan, ano ang ginawa ng mga komunista sa kanya? Sinabi ni Risa Ontiveros na nag-human trafficking siya. Sinabi ni Risa Ontiveros na nang mumolestya siya. Kumbaga, ang ibabato nila sa'yo na dumi, yung hindi mo kayang gawin, yung mismong advokasya mo na pangalagaan ang isang buhay, advokasya mo na ilagay sa maayos yung iyong mga miyembro, yung mga babae, kabataan, mahal mo, na parang mga anak mo. Anong ginawa ni Risa Ontiveros sa personality ni Pastor? Sinira niya. Sinabi niya ng mumolestya, sinabi niya ng human trafficking, pinapahirapan, pinagtitinda, pinagpapalimos. Yun ang gawain ng mga komunista. Kung ano yung laban mo, kung ano yung advokasya mo, doon ka nila sisirain. Kung advokasya ni Pastor ang pagsasagip sa kaluluwa ng mga miyembro niya para sa buhay na walang hanggan, doon niya titirahin yan. Na palalabasin niya na kulto yan, palalabasin niya na ganito yan, palalabasin niya na ganyan yan, palalabasin niya na mumolestya yan. Para kasi nga yung tao, bobo eh. Madaling maniwala yung tao sa mga istorya-istorya. Mahilig tayo sa mga pelikula eh. Ganyan din ang ginagawa nitong mga makakaliwa, nito nila Risa Ontiveros, nila De Lima, sa dito sa mga Duterte. Yung alam nila na ang mga Duterte is crime buster. Alam nila yung mga Duterte ay anti-corruption. Alam nila yung mga Duterte ayaw sa krimen at droga. Tingnan mo anong ginagawa ni Trillanes. Sinasabi ni Trillanes na drug lord sila. Na si Mans Carpio at saka si Pulong Duterte nagpalusot noong magnet na may tonelada na droga doon. Ano pang ibang sinasabi nila na ito si Inday Sara, anti-corruption si Inday Sara. Anong nila ngayon sinasabi nila? Corrupt, nagwaldas, naglustay ng confidential funds. 'Di ba? Si Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte nangangalaga sa buhay ng mga Pilipino. Ayaw niyang masira dahil sa droga. Anong sinasabi ni Trillanes? Drug lord si Pangulong Duterte. Na pinapatay ng mga Duterte yung mga drug lords kasi gusto nila sila lang ang drug lord sa Pilipinas.
I mean, ano yun eh, classic playbook yan ng mga komunista, yung mga ganyan. Kaya itong ginagawa kay Inday Sara, sabi ko nga sa inyo, bikoy na bikoy talaga eh. And kahit na ano pang gawin nila, optics lang kasi ito eh. Kasi baka mamaya kinakabahan kayo. Again, sabi nga ni Madam Guanzon na ang ombudsman wala siyang kapangyarihan, authority over an impeachable official. So, anong silbi nitong pagpapasa ng affidavit na ito diyan sa ombudsman? Para mag-imbestiga ang ombudsman. Tapos, anong mangyayari sa investigasyon ng ombudsman? Wala ngang control ang ombudsman over an impeachable official. O di wala, optics lang ito. Ginagamit nila ito para masabi na may patong na kaso si Inday Sara, pero wala naman talaga. Sabi nga nila, ba't si Inday Sara hindi sumasagot dito? O ba't hindi sumasagot si Inday Sara dito? Kasi nga, hindi na worth para sagutin ito kasi yung mga tao na mismo ang sumasagot sa kanya eh. Anong sabi nitong Madriaga? PSG siya. Presidential Security Group? Hindi. Presidential Security... Ano pala siya? Public Security Guard. Hindi pala Presidential Security Group. Kasi yung mga permit na ipinakita niya, nasan ba yun? Alam ko na itabi ko yun yung mga permiso na inano niya ito, tinanin nyo. Yan, yung mga yan. Alisin ko muna to. Katulad yung mga yan. Yung pinapakalat nitong putang inang bobong profesor na si Contreras. Nakalagay private security officer, private security guard pala siya eh. Hindi pala siya PSG, hindi pala siya presidential security guard. Private security guard. Ayan, katulad dyan, yung pinapakita niya sa consultant siya ng NBI. Alam nyo ba, marami kayong mga kapitbahay na may mga plaka ng NBI sa mga sasakyan nila. Akala mo mga NBI agent. Hindi mga NBI agent yan, mga asset ng NBI yan. Mga nagpapanggap na mga NBI agent, mas maingay, pupunta sa mga beer house yan, tapos may mga naka-uniform pa yan ng Department of Justice. Magpapanggap na mga NBI ang mga putang ina niyan, pero hindi naman talaga mga NBI yan. Confident yung mga yan, consultant, yung mga yan walang sweldo sa NBI. Gusto lang nila yung ID na NBI sila. Ayan nakalagay private security certified security trainer. Nagtitrain ng security guard. Marami kasing ganyan. Yung mga retired generals, mga coronel, pagka umalis na sila sa pagiging police, usually ganyan ang mga nagiging trabaho nila. Nagtatayo sila ng security agency. Tapos yung mga security guards nila, ayan, paatinin ng mga seminar. Tapos magkakaroon ng mga ganyan-ganyan dokumento. Parang rin yan eh. Na pwede na akong kunin as personal bodyguard ng isang negosyante halimbawa. Ganun yun, private security. Yun nga ang trabaho nitong Madriaga na to eh. Meron silang private security. Siyempre, hindi naman pwedeng ang PNP mag-i-issue sa isang negosyante ng police security, yung PNP SPG, yung Philippine National Police Security Group. Ang niyan, ang binibigyan ng PNP na mga security, yung mga talagang mga malalaking tao, politiko, ganyan. Dapat hindi sila nagbibigay ng security sa mga negosyante. Kasi yung negosyante, kaya nilang magbayad ng personal na security group nila, which is yung mga grupo nila Madriaga. Ganyan nga ang ginagawa nila. Pupunta sila, magpo-propose sila sa isang mayamang negosyanteng Chinese. Sir, provide kami sa inyo ng security group. Anong security group? Ito ang credentials ng naming grupo namin. Kami magsisecure sa iyo. Lahat. Ito ang natin ha. Pagka may mga ganyan, kasi baka makidnap ka, kailangan mo security. So kailangan magaling yung driver mo. Kailangan naka-bulletproof ka and so on and so forth. Ganun ang trabaho ni Madriaga. Pero ang ginagawa niya, pag nakapasok na siya sa isang mayamang Chinese, kikidnapin nila. Yung binabantayan nila, tapos patutubos nila. Ganun ang gawain nila. So nagpapanggap kasi ito na presidential security group na na meron pa silang sinasabi yung sa content daw ni Joey at saka ni Sasarugando Sasot na iba yung nasa picture at iba itong nakakulong. Wala akong pakialam dun. Ang pakialam ko,
itong ginagawa ng tambalan ng media at saka nitong mga makakaliwa na pagpapalabas ng mga ganitong tao para sirain si Inday Sara, hindi magpa-fly ito. Hindi na kailangan magsalita ni Inday Sara tungkol dito kay Madriaga because yung mga tao na mismo ang nagtatanggol kay Inday Sara tungkol dito sa issue na to ng Madriaga. Hindi na kailangan ni Inday Sara itong mga ganitong kaek-ekan nila na kailangan pang sagutin ni Inday Sara mga ganyan walang kakwenta-kwentang bagay, busy yung tao. Ano pa? Ayon sa abogado ni Madriaga na si Attorney Raymond Palad, gusto raw ng kanyang kliyente na mapanagot ang mga nagkasala. Mapanagot ang mga nagkasala? Saan? Sa kanya? Nagkasala saan? Bakit all of a sudden, biglang gusto na naman, ganito kasi gawain ng mga dilawan eh. Yung mga masasamang tao, gusto nilang gawing santo. Tingnan mo. Si Cory Aquino, gusto nilang gawing santo, masamang tao yun. O gusto nila maging santo. Ito, out of the blue, mayroon siyang no bail na kaso, nangidnap, na pumatay pa ito, at kung ano-anong ginawa nitong kahayupan nung nasa labas siya. Ngayon nasa loob siya, biglang naging santo siya. Gusto niyang maging advokasya, papanagot ang lahat ng may kasalanan. May kasalanan di siya sa mga taong biniktima niya. Anak ng tinapay talaga tong media na to, oh. So alam niya yung balik niyan, yung sipa sa kanya, yung paninira sa kanya. Expected niya na yan, pero firm ang decision niya na nailabas yung nalalaman niya. Sabi niya is that naglingkod ako ng buong puso sa kanila. Pero alam niya na may mga criminal liabilities at dapat managot. Wow! Yung pangingidnap niya may criminal liabilities yun. Yung mga ginawa niyang pangi-scam sa tao may criminal liabilities yun. Doon na lang siya mag-focus. Walang maniniwala sa kanya na nagtrabaho siya ng matino sa mga Duterte. Unang-una sa lahat, mayroon ba siyang certificate of employment sa mga na empleyado talaga siya ng mga Duterte? Meron ba siyang certificate or ID na PSG nga siya? Na naging PSG siya ni Pangulong Duterte? Meron ba siyang picture na makakapagpakita na talagang PSG siya? Kasi yung mga close in security ni Pangulong Duterte, hindi siya kilala. Kung kaya niya magsinungaling sa isang bagay, magsisinungaling ka na sa lahat ng bagay. May Latin may Latin term doon . Pero meron kang 10 ebidensya. Isa lang dyan ang pineke mo, kahit tama yung siyam, wala nang bisa yun. Dahil yung credibility mo mababa. If we're talking about credibility, bakit tayo makikinig sa isang tao na kidnapper na ilang beses nang kinulong at ngayon ay no bail ang kaso? Nasa death row na nga yan . Sa sobrang tindi ng krimen na ginawa niya, nasa death row yan. Nagkataon lang, wala tayong death penalty sa Pilipinas kaya buhay pa yan . Pero he was sentenced to death noong 90s. Tapos makikinig tayo ngayon, biglang malinis na ang pagkatao niya, gusto niyang managot, ang dapat managot. Putang ina, criminal siya. Siya nga ang dapat managot sa mga krimen niya . Di ba? Ginagawa na nilang santo ngayon yung kriminal. Yan ang style nila. Pagkakasala sa batas. Kailangan din daw itong silipin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, lalo't meron ding alegasyong isa umano ang parking compound ng Ombudsman sa mga pinagdalhan ni Madriaga ng pera. So malinaw yung intention nila. Dinamay niya yung Ombudsman para magkaroon ng jurisdiction si Boying Remulla. Because again, Boying Remulla has no jurisdiction over Inday Sara because Inday Sara is an impeachable official. Now, nilagay nila yung ombudsman sa kanilang testimonya para magkaroon ng involvement ang ombudsman makapag-initiate ng investigation. Kasi gusto rin nilang ipin down si Martires. So dito makikita mo malinaw talaga yung motibo nila . Yung motibo nila, planting of evidence, maglalagay ng mga ganitong testimonya para magkaroon sila ng kumbaga reason para mag-investigate. Tapos kakanain na nila from the investigation yung mga taong gusto nilang kanain. Hindi naman talaga to babahid kay Inday Sara because walang maniniwala talaga dito . Pero yung mga taong in-involved doon sa testimonya nito, magkakaroon na sila ngayon ng may reklamo . Pwede ko na ngayon imbestigahan. Kasi dati wala namang reklamo . Bakit ko investigate si Nolasco? Bakit ko investigate si ganito? Reklamo lang ako niyan. Ngayon, may testimonya na. So, meron na ako ngayon lisensya para imbestigahan silang lahat. At pag nagsimula investigasyon sa mga yan,
makakahanap sila ng mga pwedeng ikaso sa mga yan. O di political harassment na naman yan. Style nyo bulok. Well, alam na namin yung mga ganyang galawan nyo. Gusto rin nilang isailalim sa forensic examination ang 3 cellphone ni Madriaga na naglalaman umano ng mga ebidensya. Nasa kustodiya raw ng korte ang mga cellphone na nakuha kay Madriaga nang siya'y mahuli. Napag-usapan lang namin is that tinatawagan siya. Kung kailan siya magdi-deliver ng pera, tatawagan siya ni Nolasco, ite-text siya to be at one place. Tinatawagan daw siya ni VP Sara at nung iba pang mga nag-uutos sa kanya kung saan idadrop yung pera. So si VP Sara, tinatawagan daw siya. Sabi ko nga sa inyo, we were invited, at least ako I was invited by the Office of the Vice President 4 times already. Naka-attend ako isang beses lang out of those invitation. Never na si VP Sara mismo yung nag-invite sa akin. I remember when we were in Hague, kinausap ako ni VP Sara. Sabi niya sa akin, boss, dadali ka. Paglapit ko, akala ko ibibeso-beso ako, hindi pala. Sabi ko, shit. Akala ko pa naman bibeso-beso ako nitong ganda-ganda pa naman. Sabi niya sa akin, Lika, ano yung mga kaso mo? Tapos may listahan siya, nililista niya. Ano yung mga kaso mo? Nagsusulat siya. Meron po akong ganito, ma'am. Tapos may ganito rin ako. Tapos ganyan. Tapos yung BIR, inisyoan po ako ng letter of authority. LOA. Bakit LOA? Sabi niya, negosyante ka ba? Hindi naman. Sinulat niya lahat yun. Sige. Basta pagka may kailangan ha. Pag may kailangan. Magtulungan tayo. Yun na, nag-speech siya doon. Kaya niya pala kinuha para sabihin niya sa speech niya, ito si Boss Dada, putang ina, kinakawawa. Yun lang, yung talagang personal na may pag-uusap kami. Never na si Inday Sara, tatawag yan, tumawag sa'yo para sabihan ka ng kung ano-ano. Meron man mga assistant si Inday Sara, bakit siya tatawag sa'yo? Si Lucio Tan, pag may ibibigay yan na instruction sa mga tao niya, sino magpapahatid ng instruction na yon? Yung kanang kamay niya. Walang leader ng gang, leader ng sindikato na magbibigay ng direktang instruction sa iyo. Usually, meron talaga 'yan mga middleman, may mga third party or may mga may mga taong uutusan 'yan para magbigay ng mga instruction. Mga nila, tawag dito yung deputize nila na gumawa ng mga bagay para sa kanila. Pinagsasabi mo kailangan si Inday Sara patatawag sa iyo. Ano ka, Diyos? Ano ka, boss? Nakakulong ngayon sa BJMP sa Taguig si Madriaga dahil sa kasong kidnapping. Una nang sinabi ni Harry Roque na hindi kilala ni VP Sara si Madriaga. Dumistansya na rin ang Malacanang sa issue at sinabing tanging ang busy lang ang makakasagot niyan. Yan, tingnan ninyo, even the Malacanang dumistansya dito because alam nila suntok sa buwan ito. Alam nila itong ginagawa nilang move na ito ni Madriaga, itong huling barahan nila Tililing. Alam ng Malacanang na hindi yan talaga magfa-fly. Kaya dumidistansya. Usually ito si Claire Castro. Magsasalita na yan na magsasalita tungkol dyan. Sino bang vice presidente na matanggap pala sa Pogo? At chuchuchuchu. Di sana gumagano na yan. Pero the fact na dumistansya sila, alam nila na sasablay ito. At pag sumablay ito, panibagong na naman yun. Sampal na naman sa pagmumukha nila. And again, the fact na hindi sinakyan ni Claire Castro to, ibig sabihin, even her, hindi alam na katarantaduhan at walang mangyayari dito. Oo, kaya nga, kita mo, nung nakaraang may picture silang dalawa ni Tililing, ni Trillanes, nagmi-meeting sila. Yan na yung mga pinagmi-meetingan ng mga yan, kung papaano nila i-demolish si VP Sara sa mata ng mga Pilipino. Huli na lahat. Kasi every time na tinatry nyong hilain pababa ang mga Duterte at ang mga Duterte-aligned politicians and the supporters, laging ang Diyos ang gumagawa ng paraan para mabisto kayo. Oo, Diyos ang gumagawa ng paraan para mabisto. Kita mo, itong nangyari sa ICC, yung pag-sanction ng Russia and US sa mga judges ng ICC. Sinong may galaw niyan? Panginoon ang gumalaw niyan. Dahil out of control, walang control ang mga Pilipino, ginawa na ni Kaufman lahat ng magagawa niya, pero talagang satanas yung mga nandiyan dyan. Anong ginawa ng langit? Gumamit ng ibang tao para putagipitin itong mga tao na nanggigipit sa atin ngayon.
Ganun din ang Malacanang. O ang Malacanang, distansya kasi putang ina, galawan tanga yan eh. Alam na ng Pilipino yung style na yan eh, but they just really have to do it kasi baka sakaling lumusot. At kung sakaling lumusot, etong taktika na to, di nag-benefit tayo, pero sigurado ko hindi lulusot ito, kaya distansya tayo dyan. Distansya tayo dyan. Bayaan na natin silang umano dyan. Because again, nakita nila na even itong si Claire Castro, the fact na hindi niya tinitake advantage itong balitang ito, ibig sabihin, walang silbi talaga ito. Sasabog lang ito sa mga pagmumukha nila. Yan ang panatero, walang inuurungan.